Hello mga Lodi, ang biyahe natin ngayon ay mula Tuguegarao, Cagayan tungo sa Malig Isabela via Enrile Cagayan at tatawirin natin ang Bonton Bridge. Bagamat ang biyahe natin ay sa Malig, ngunit ang ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa Bonton Bridge, ang pinakamahabang tulay noong 1969. Bago ko ibahagi ang aking konting nalalaman tungkol sa Bonton Bridge ay batiin ko muna ang aking mga subscribers lalo na kina Weng's Hobby Channel, Cabanse Channel, Diding Vlog, Sky Hallelujah Channel, Sargento Sanong Bojolano, Honda Go Channel, Andy Makuta at Hasanor Di Makuta. Maraming salamat sa suporta. Bonton Bridge. Ang Bonton Bridge ay isang tulay na nag-uugnay mula sa lungsod ng Tuguegarao at ng Solanan na isang bayan sa probensya ng Cagayan. At ito'y sumasaklaw sa ilog ng Cagayan, ang pinakamalaking river basin sa Pilipinas. Ito'y bahagi ng Santiago-Tuguegarao Road at isang pangunahing junction ng Pan-Philippine Highway. Ito'y tinaguri ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas noon binuksan ito noong taong 1969, ngunit nalampasan ito ng San Juanico Bridge noong binuksan ito noong taong 1973. Ang isang popular na paniniwala na ang haba ng Bonton Bridge ay kayang bigkasin ang pambansang awit ng Pilipinas habang tumatawid sa nasabing tulay. Ang tulay na ito ay itinayo noong panahon ni Pangulong Carlos Garcia. Noong taong 1959 ay naglabas ito ng 200,000 peso para sa pagpapatayo sa nasabing tulay. Ang nasabing halaga ay dinagdagan sa ilang laang gugulin na nakapaloob sa iba't ibang Republic Act sa pamamagitan ng inisyatiba ng 2nd District Congressman Benjamin Ligot ng Cagayan. Ang groundbreaking ceremony ay dinaluhan ni Pangulong Carlos Garcia noong 11 ng Disyembre taong 1960. Ngunit noong taong 1962 ay pumalit si Diosdado Macapagal bilang Pangulo at walang nakakaalam kung itutuloy o hindi ang proyekto. Ganun pa man, ay nakumbinsi ni Congressman Benjamin Ligot ang Pangulo na ipagpatuloy ang proyekto sa ilalim ng isang agwid construction company. Ang madalas ng pagbaha ay nagpapalawak sa river basin at naging sanhi ito ng pagbabago sa plano para dagdagan pa ng 50-footer I-beam ang 14,240 feet Japanese steel ang nasa plano upang makaabot sa kabilang pampang ng Solana. Noong panahon naman ni Pangulong Ferdinand Marcos ay inutusan si Public Works, Transportation and Communication Secretary Antonio Requisa na italaga ang construction team ng Bureau sa pangunguna ni Engineer Rogelio Talastas sa Bonton Bridge. Ang koponan ay nasa ilalim ng pangkalahatang pangangasiwa ni Alonzo ay nagsimulang magtrabaho noong Mayo taong 1968. Noong ika-10 ng Mayo ng sumunod na taon ay halos natapos na ang tulay. Ganun pa man, ang construction team ay inilipat sa isa pang proyekto ngunit may naiwan upang kumpletuhin ang pagpinta ng landmark structure at ang konstruksyon ng grouted riprap palapit sa kalsada. T-junction ang dulo ng tulay na ito kaya pakaliwa tayo papuntang Enrile, Santa Maria, Malig maging sa Santiago City. Ang sakana naman ay papunta naman sa sentro ng Igig, Piat maging sa Solana. Mga ilang minuto pa ng ating biyahe ay humimpil muna tayo saglit sa tapat ng municipality ng Enrile dahil may mahalagang pakay ang aking body. Kaya selfie at taking video clip na naman ang aking inaatupag. Hoy! Sa wakas pagkaraang ng halos isang oras ay narating din natin ang bayan ng Malig. Kaya hanggang dito na lamang mga Lodi at maraming salamat sa suporta. Kung may puna o tanong ay comment lamang po sa ibaba upang matugunan ang inyong mga inquiries. Maraming salamat po.